at pati ang mga senador ngayon ay naghahanda na hadlangan na rin po ang pagiging bahagi ng muling pamumuno ng mga Duterte by way of preventing Sara Duterte to become a next president in 2028 kung sakaling makonvict ito sa Senate Impeachment Court. So yan po ang long-term objective dito. Pangalawa, mukhang aarigluhin po ang Senate Blue Ribbon Committee investigation kung papaano ito idudugtong sa mga Duterte. Yun, na hindi lamang puro sila Saldico at iba pa na mga alipores ni Marcos at Romualdez ang napupuruhan. Ayun. So, naghahanap ngayon ng pamamaraan at sa ilalim po ng isang notorious na senador na itinuturo po na involved sa paggamit ng poder sa mga committee hearing, ang mga witness tampering na sinasabi ng mga ilang witnesses at marami pang mga gawaing hindi ka nais-nais upang magkaroon ng manipulation sa mga committee hearings niya. Siya ngayon ang namumuno ng Senate Blue Ribbon Committee. So what do you expect from that? Ang expect natin, wala nang pinagkaibayan sa magiging kalalabasan ng sarsuela at katawa-tawang comedy na Tricom Quadcom meeting doon sa Kongreso. Speak, no, dahil gusto ng dalawa na to palaging mag-grandstanding, no, itong magkapatid na Tulfo. So mayroon silang mga agenda na ang mga Duterte-aligned senators or Duterte sympathetic senators ay i-clip ang kanilang influence sa loob ng Senado. At nakikita nila it can only happen when Chis Escudero will be removed as Senate President. Unahin po natin siguro itong naging pangyayari kay Tito Soto at sa kay Chis Escudero. Bakit po nagkaroon ng rigudon at pagpapalit sa mga key positions sa Senado, starting off with the Senate President? Okay. Ang Senate President po, yan ay kapareho din ng Speaker of the House, no? You can only stay in your position as long as you enjoy the numbers of the majority. Ibig sabihin po, if you have the majority and hindi ka natatanggal hanggat hindi po nagkakaroon ng panibagong pagpili ang mayoriya kung sino ang papalit sa iyong pwesto. Kaya po, yan ay temporary. Okay? Pero bagamat hindi naman sinasabi na yan po ay independent talaga ang pagpipili o paglalagay ng Speaker of the House at ng Senate President, hindi naman po totoo na walang pakikialam na ginagawa ang palasyo ng Malacanang, meaning ang presidente. Ang nakita lang natin na hindi masyadong nakialam sa takbo ng mga kaganapan kung sino ang magiging Speaker of the House. Although pinagitnaan niya ito sa panahon po na nagbabangayan sina dating Speaker Alan Peter Cayetano at ganoon din po si Lord Alan Velasco, ay pinagitnaan ito ni Pangulong Duterte. Pero sa Senate presidency po, hindi natin nakita na nakialam si Pangulong Duterte o kaya man nagdidikta. Whereas, by nature ng mga ugnayang political na ito, hindi po maitatanggi sa kasaysayan natin na ang Senate President at ang Speaker of the House na mga posisyon, mayroon pong kadugtong yan na ugnayan kung sino ang minamanok at sino po ang napupusuan o kagustuhan ng nakaupong administrasyon, lalo na ng presidente. Usually yun po ang nangyayari. At yan ay may mga kaugnayan sa kung ano ang agenda sa lehislatura, sa budget, at sa mga batas at programa na gustong itulak ng nakaupong administrasyon sa pangunguna ng incumbent president. So, hindi po katakataka na nang hindi na ipagpatuloy ni Chis Escudero ang unang plano nila Martin Romualdez at nila Marcos na ituloy-tuloy ang pagtanggal sa kapangyarihan bilang Vice Presidente si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment mechanism at nang sumambulat ang iskandalo na ayaw mag-cooperate ng mga senador
sa pamumuno ni Chis Escudero bilang Senate President, at lalo pa nang ito ay kinompirma din at nagkaroon ng affirmative action in favor sa posisyon nila Senate President Chis Escudero na hindi kailangang maituloy ang trial sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ay malinaw po na nagkaroon ng hindi magandang ugnayan ang posisyon ni Chis Escudero sa kagustuhan nila Marcos at Romualdez. That's number one reason. Hindi po ito patungkol lamang sa budget deliberation. Hindi po ito patungkol sa pagbibigay ni Chis Escudero at ng mayoriya na grupo niya noon sa posisyon kay Senator Marcoleta upang kalkalin at ihayag ang mga mabibigat na mga revelations sa loob ng Senate Blue Ribbon Committee. That's more than that. The long-term objective of the Marcos-Romualdez administration is to remove all political obstacles coming from the Duterte political camp. Kaya nga nila pinadukot si Pangulong Duterte. Kaya po ginawa ang cross-border kidnapping that is also known as extraordinary rendition. Ginamit pa po ang bogus na entity na ICC na bagamat ito po ay wala ng legal stature and standing pagdating po sa atin sa Pilipinas, pinilit po ito nila Marcos para mapatanggal ang physical presence ni Pangulong Duterte na patuloy po na nag-i-enjoy ng malakas na political patronage or political support, and nakikita po nila ni Marcos at Romualdez na talagang may mass base, may hatak sa masa si Pangulong Duterte. Kaya nila ito tinanggal. Okay? Ngayon, may balakid pa po sapagkat anuman ang mangyayari kay Marcos at kung sakaling siya po ay hindi makapagpapatuloy sa kanyang termino bilang presidente until the end of his term on June 30, 2028, o maliban pa dyan ang kanilang ambisyon na dapat hindi mawawala ang poder at kapangyarihan sa kanilang kampo habang hindi pa handa si Sandro Marcos by age limitation, ay si Martin Romualdez muna ang upong Pangulo, nang ito ay naging lantad na political ambition that the Marcos and Romualdez do not want anymore to give up on power at gusto nilang itong monopolyuhin. Malinaw na ang balakid maliban sa pagpapatapo na nila kay Pangulong Duterte sa ICC illegal detention na ginawa nila at abduction, ay ang pananatili ni Vice President Sara Duterte bilang Vice President. Sapagkat under the Constitution, anuman po ang mangyari kay Marcos bilang Presidente at hindi na siya makapagpapatuloy ng kanyang pagiging Pangulo, ang uupo according to the constitutional requirement of transition of power will be the Vice President. Kaya, dyan po tayo mag-take off. Ano po ba ang interest nila? No? Unil TV, may mga bastos na i-remove ko lang. Itong mga nagbabastos na wag na nating patulan, i-remove lang natin. Mga kababayan, itong wait lang Okay. Okay. Wait lang na wala kasi akong kuwan, wala akong admin, kaya hindi tayo nakapagbuelo. May mga tarantado na pumapasok kasi. So i-remove muna natin siya. Tapos ito i-silent na napuputol tayo, wala kasi akong kuwan, moderator, kaya nakakapasok ang mga bastos dito sa atin, Good evening ka Eric, watching from China. Kaya ayan, NPA PCO reactor. Wait lang wag niyo nang patulan, ni-remove ko lang po siya, para hindi siya makapag bastos dito sa atin. Hindi ko napapansin, mayroon palang mga bastos na pumasok, wait lang Unil TV, ayaan mo na sa Unil, naputol tuloy ang ating live, yan pong purpose nila, magputulin yung live natin. Pero anyway, thank you din at nandyan kayo.
Kasi napapasukan tayo, dapat may nag-a-admin habang nagla-live si Ka Eric, ano. Kaya yan pong nangyayari, no. Anyway, ang pinupunto ko po, ang ambisyon nila Marcos at Romualdez na manatili sa poder lagpas pa sa 2028 o ang kanilang layunin na magmonopolyo ng poder, yan po ang dahilan kung bakit talagang hindi nila pinayagan na tumagal pa si Chis Escudero dyan sa pagiging Senate President. Sapagkat ang layunin talaga nila is tanggalin si Vice President Sara Duterte. Ang pinakamaganda nilang plano sana ay kung na-convict si Sara Duterte sa impeachment court, sapagkat ang accessory penalty niyan, perpetual disqualification from holding public office. Maliban po na matatanggal siya bilang Pangulo o pangalawang Pangulo at hindi na siya magiging banta para pumalit kay Pangulong Marcos Jr., si Sara Duterte po will be prohibited kapag na-convict sa Senado na tumakbo pa o maging bahagi pa ng gobyerno kapag na-convict siya sa Senado by way of the impeachment court conviction. Ayan. So, mga kababayan, malinaw po, Uniel TV, wag mo na pong patulan si Michael, no, para, kasi nagpa-flood na siya, mga kababayan. Anyway, na-remove naman po natin siya. Puntahan ko na lang po yung binabanggit ko kanina, mga kababayan. There will be no opportunity for Marcos and Romualdez to remove the obstacle of Sara Duterte sakali pong nanatili si Chis Escudero doon. At makikita po ninyo ang malisya, no? O yung the malice, the intent in the malice. Si Senator Amy Marcos po, sinasabi niya, nagulat silang lahat, na bigla na lang tumunog na at umugong that si Tito Soto ay nakakuha na ng 15 senators backing him up to become the next Senate President. Ngayon ang nangyari, hindi po nilapitan, para hindi sumingaw, hindi nilapitan ang mga naka-align sa mga Duterte. But there is one individual doon na sumingaw talaga siguro dahil hindi natin ini-expect na hindi siya sasama dito sa grupo na naka-align sa mga Duterte, no? I'm talking about Camille Villar, no? Bigla pong pumihit ang hangin, napunta si Camille Villar at si Mark Villar papunta doon kay grupo ni Tito Soto. Kasi ang naiwan na lang yata kay Chis Escudero, mga kababayan. Tingnan ko kung sino pang naiwan sa kanya. Ito po ang naiwan na lang kay Chis Escudero, confirm ngayong gabi, mga kababayan, ay ito, buksan natin. Ang naiwan kay Chis Escudero, ang napunta kay Tito Soto, si Bam Aquino, Tito Soto, Pia Cayetano. Ang kapatid niya, si Alan Peter Cayetano, naiwan po kay Chis Escudero na side. JB Ejercito, ang kanyang kapatid na si Jinggoy, naiwan naman. Si Win Gatchalian, Risa Ontiveros, Ping Lacson, Lito Lapid, Lorin Legarda, Kiko Pangilinan, magkapatid na Tulfo, Mark Villar and Camille Villar. Magkasama po pala sila, ang magkakapatid na Villar, no? Ang basa ko kanina na hindi po nila ihuhulog si Pangulong Duterte, no? At dito pa rin sila mag-align sa grupo nila Senator Robin Padilla, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Amy Marcos. So, this is very strange, mga kababayan. Bakit? Bakit po nangyari ito? Kasi ang magkapatid na Villar po ay may tumatarget din na maimbestigahan sila sapagkat marami silang mga proyekto. Lalo na sila Mark Villar at pati ang pamilya nila na itinuturo na na-involve din po sa mga anomalous transactions. Hindi lang sumingaw. So meaning to say, itong biglaang pagpihit ng loyalty nila Mark Villar at ni Camille Villar mula doon sa linyada ng mga Duterte, pagpapakita ito na may nangyaring quid pro quo o bargaining. Ibig sabihin po, kinausap sila. At ang pag-uusap na ito involves Malacanang and Martin Romualdez.
na grupo. Na kung dyan pa rin kayo, mapipilitan kaming ibulgar at ibunyag at idamay kayo sa investigasyon na ito. Kasi siya ang dating DPWH Secretary sa panahon ni Pangulong Duterte. Hindi sumingaw, pero hindi ibig sabihin na kung hindi sumingaw ay walang alingasaw. Kuha niyo mga kababayan. So ano po ang hold dito kay Camille at kay Mark Villar na biglang pumihit at bumaliktad sila papunta sa kampo ng mga nakalinya sa Malacanang at kina Romualdez at kina Marcos. Sapagkat may mga lumalabas po na mga impormasyon na marami din palang mga involvement sa mga questionable na mga proyekto si Mark Villar at ang kanyang pamilya, ang kanilang pamilya ni Camille Villar, no? At bilang pamamaraan para sila ay magkaroon ng tinatawag na leverage o yung balansi sa kanilang gimmick sa politika, malamang sa malamang po ay ito ang naging bargaining area sa kanila. Itong dalawang ito, mga bilyonaryo po ito, no? Si Mark Villar, si Camille Villar. Hindi tayo maniniwala dito na pera ang gumalaw dito. May mga mabigat na dahilan ito, lalo na nakikita nila na baka sumambulat ang issue tungkol sa kanila at maidadamay sila dito sa pagsambulat ng mga usapin tungkol sa mga anomalya at korupsyon at pangungulimbat sa pundo ng bayan when Mark Villar was Secretary of DPWH, mga kababayan. So yan, isa sa mga nakikita natin dyan na anggulo na kinausap silang magkapatid, dalawa talaga, no? Loren Legarda-Well, malinaw naman po na ginamit niya lang ang mga Duterte. Ang magkapatid na Tulfo, they have their own agenda. At makita natin, they don't like Marcoleta leading the Senate Blue Ribbon Committee. Kasi nga, nakukuha ni Marcoleta ang initiative at na-out grandstand sila, so to speak, no? Dahil gusto ng dalawa na to palaging mag-grandstanding, no, itong magkapatid na Tulfo. So mayroon silang mga agenda na ang mga Duterte-aligned senators or Duterte sympathetic senators ay i-clip ang kanilang influence sa loob ng Senado. At nakikita nila it can only happen when Chis Escudero will be removed as Senate President. At makikita din natin ang pattern na ang objective dito ay hindi lang po ang pagkuha ng liderato sa Senate Blue Ribbon Committee para hindi ito magamit ng Duterte-aligned group, no? Na sa tingin nila ay masyadong nagiging dihado ang Marcos Romualdez na mga political camp sa pagkakaroon ng maraming pagkakabunyag ng iskandalo sa loob ng Senate Blue Ribbon Committee investigation na pinamumunuan ni Senator Marcoleta, who is identified and aligned dito sa Duterte political camp, bagamat hindi siya PDP Laban member sa political party. Ayan. So, klarong-klaro mga kababayan, ang ibig nating sabihin dito, mga kababayan, na nagkaroon dito ng mga bargaining. At hindi po kapanipaniwala na parang walang kamay dito ang Malacanang. No. Sinabi ko na kanina, by tradition and practice, bagamat hindi inaamin po yan, it is unlikely that the sitting president who controls the administration and the government at a time na nakaupo ito, hindi pwedeng hindi niya pakialaman ang nagko-control ng Kongreso, lalo na sa speaker position at ganoon din po sa Senate President. Sapagkat kailangan niya ito para magkaroon siya ng political leverage sa Kongreso. Even sa mga justices sa Supreme Court, kailangan po yan. Ang tinatawag na political bargaining and political leverage. So ito ngayon na nakita natin. If the agenda long-term and strategic is for Marcos to remain in power, if even hindi na siya ang presidente, protektado pa rin ang poder at kapangyarihan sa kanila, the only way for them to do that is to accomplish yung hindi nila natapos. Ano po yun na nabulilyaso? Yung pagpapa-impeach at pagpapa-remove, pagpapa-convict kay Sara Duterte sa pagiging pangalawang pangulo with accessory penalty na kapag na-convict siya sa impeachment court sa Senado ay hindi na siya pwedeng makatakbo pa o ma-appoint o maging kandidato pa sa anumang elective position including ang pagiging presidential candidate for 2028. Ayan. So are we seeing
na pwedeng manumbalik uli ang threat of impeachment and conviction by impeachment court sa Senado against Sara Duterte, kung hindi man sa taong ito ay paghandaan nila maybe doon sa pagdating ng February 2026. That is a high possibility, mga kababayan. Malaking possibility yan. And with 15 senators right now na nandyan po sa numero nila, they only need to tweak and twist one senator. Makakakuha po sila ng conviction against Sara Duterte. Medyo may kalalagyan at may delikado po ang hinaharap na kalagayang politikal ng mga Duterte, lalo na ni Vice President Sara Duterte, sakali pong hindi magkaroon ng turnaround of loyalty and alignment of political forces sa Senado at mananatili itong 15 na numero na nandyan ngayon sa hanay ng Malacanang Marcos Romualdez aligned senators. Ayan. So klaro tayo ha. Ang una at punot dulo ng pinagmulan nila ay para makuha ang kontrol sa Senado laban sa mga Duterte aligned na mga senatorial line-up sa loob ng Senado na nagagamit ito para ang bilang na ito ay maging favorable para sa agenda at long-term purpose kung bakit po pinapakialaman ang Senate leadership and alignment of political forces sa Senado. Ayun. Kaya nagulat tayo sapagkat nagmadali over the weekend si Romualdez na makipag-usap kay Executive Secretary Bersamin sapagkat kinukumpirma niya kung totoo bang nagbigay ng marching order ang kanyang pinsan na igigiit na si Congressman Toby Chanco ay mag-challenge ng liderato niya sa House of Representatives. So dahil po si Marcos ay spineless, si Marcos ay jellyfish, hindi niya kayang panindigan na suwagin niya ang kanyang pinsan na si Romualdez, pinabayaan niya na si Romualdez pa rin po ang maging Speaker of the House, bagamat umaalingasaw na at sumasambulat ang mga iskandalo laban kay Martin Romualdez. Bakit? Kasi po, malinaw na may malaking bagahe si Marcos na lumalabas na sa panahon na naging senador ito, ay si Martin Romualdez ang tumulong sa kanilang mag-asawa na malusutan niya ang Napoles scandal na kinabibilangan o kinasasangkutan niya in the amount of 120 million pesos. Naibalik po ito dahil during that time, 2010 to 2016, Senador si Marcos Jr. na involved ito sa pangungulimbat ng pondo, no? At hindi lang ito kinumpirma ni Vic Rodriguez na kanyang Executive Secretary, but Vic Rodriguez was giving a hint in one of the broadcast niya na gusto nyo pag-usapan natin ang Janet Lim na police scandal. Ayun. At may mga pangalan pa siyang binanggit na attributed kay Marcos na kunwari mga iskandalo ng mga iskabetse or kabetsing, no, mga kababayan. Pero hindi ito itinuloy at dinagdagan ng detalye ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Kaya hindi nagtuloy-tuloy. Naalala nyo na biniro-biro ni Marcos ng ang mga kandidato dyan sa kabilang grupo doon sa kick-off ng kampanya noong February 2025 ay mga inutusan lang ng suka naging kandidato na sa pagkasenador. Kaya nabansagan na Team Suka ang grupo na yon, mga kababayan. Kaya nag-react doon si Vic Rodriguez. Sabi niya, gusto nyo pag-usapan natin ang tungkol sa Janet Lim na police? Gusto nyo pag-usapan natin itong mga personalidad na ito? May mga pangalan ng babae pa siyang binanggit, ano? Na lumalabas na ito ang girl lalo ni Marcos. At may anak daw ito na nakatago sa Spain. Pero hindi na dinagdagan pa ang mga detalye ng naturang mga papitik na revelations ni Vic Rodriguez. Pero we have received information na totoo na na-involve si Marcos sa Janet Lim na police pork barrel scandal na pinera nila. Diniskartihan, kinulimbat at ginamit ang mga fake NGO, non-government organizations na bogus na ginagamit ni Napoles para maghigop ng mga pundo.
ngayon nang biglang sumambulat ang iskandalo ng Janet Lim na pulis, nagmaniobra sila na maibalik po ito. At isa sa nagdiskarte na tumulong dyan ay si Martin Romualdez. Ayon sa mga ulat. Kaya, kasi Marcos was trying to build up his political ambition nang maging senador siya na makakabalik siya sa Malacanang at makukuha nila ang pagiging presidente, which they did in 2022. Kaya, hindi niya mabitaw-bitawan si Martin Romualdez. Hindi dahil mahal na mahal niya itong si Martin Romualdez, kundi sapagkat, mga kababayan, si Martin Romualdez ang isa sa mga nagmaniobra kung bakit si Marcos ay nawala, naka-sidestep ang pangalan niya doon po sa Janet Lim na police pork barrel scandal. And most likely, there are a lot of baggage in the past na hawak ni Romualdez kay Marcos. Kaya ganito na lang po niya pinabayaan, kinonsinte, to the point na kinasabwat pa niya ang kanyang pinsan para dambungin, durubuhin at kulimbatin ang kabanang bayan. In spite na ito'y sumasabog na wala siyang nagawa. At sunod-sunuran siya. Pati po dito sa nangyaring kudita sa liderato ng Senado, hindi rin po pwede na walang papel dito si Lisa Araneta. At ang kanyang, si Marcos sunod-sunuran spineless jellyfish. Ang jellyfish walang buto, wala ding utak. Grabe ka naman ka, Eric. Jellyfish si Marcos. Ano pang tawag mo sa kanya? Sa kanyang mga ginagawa? Jellyfish. Mga kababayan, So, the removal from power as Senate President of Chis Escudero is tied up principally doon sa power maneuver na kailangan maituloy ang impeachment agenda laban kay Vice President Sara Duterte. And ako naniniwala na ito po ay hindi lamang usaping internal sa Pilipinas. Kung mapapansin po ninyo, mga kababayan, si Donald Trump until now ay walang sinasabi o anumang binabanggit patungkol sa lantaran at iskandalusong pagpapadukot kay Pangulong Duterte ng isang bogus entity na International Criminal Court na kinamumuhian at tinutuligsa rin ni Trump yung ICC na yan. To the point na pina-freeze order niya ang mga assets at mga bank deposits at pinaban niya ang mga ICC judges and prosecutors na pumasok sa angmang teritoryo ng bahagi ng Estados Unidos. But pagdating po sa iskandaluso na ginagawa at ginawa ng ICC at nina Marcos laban kay Pangulong Duterte, Trump was silent. Malinaw tayo dyan, Bagamat hinahangaan niya noon si Pangulong Duterte nang nag-abot ang kanilang pagkapangulo dahil sa very decisive political will and law enforcement and anti-criminality, anti-corruption, and anti-terrorism na kampanya ni Pangulong Duterte, medyo biglang nagbago ang pagtingin ni Trump sa kanya, that even during the President Trump's visit to Netherlands, hindi na nabanggit ang tungkol sa illegal na pagkuha ng ICC at pangingialam sa internal na mga political na usapin sa Pilipinas na ginamit ng grupo ng Marcos Romualdez, ang ICC. Bakit? Sapagkat nag-iba po ang briefing at pananaw ni Donald Trump nang makabalik po siya bilang presidente ng Amerika. They view Rodrigo Duterte as an agent of China. And so, as the Duterte administration or any political authority affiliated or associated to the Duterte, ang pagtingin ng Estados Unidos at ni Trump, hindi lang ni Trump kundi ng CIA, ng Central Intelligence Agency at pati na po ng military industrial complex na nagpapatakbo ng defense and security complex industry ng Amerika, ang mga Duterte ay working and standing for the interest of China. That's their perception. Kaya sa tingin nila, delikado na ang isa pang Duterte ay maging presidente. So what happened and what is happening right now sa mga rigudon ng political events na ito, makikita natin ang kamay ng CIA, ng Central Intelligence Agency
at ang tinatawag na deep state na nangingialam sa internal na political situation ng ating bansa. Because they are looking at the possibility na mag-escalate ang konflikto sa ekonomiya at pangsiguridad na aspeto ng bangayan ng Amerika sa China. At dahil dyan, they need a presidency and authority of the president and the government in the Philippines na kaya nilang kontrolin, na kaya nilang sakmalin. At mahirap nilang gawin yan kay Sara Duterte. Yan, mga babantayan natin yan because galawan na po ito na komplikado. Bakit namamayagpag ang mga komunista, ang mga hilaw na komunista, ang dilawan at pinklawan na mga political zombies? At bakit pinabayaan ito ni Marcos lahat mangyari na ang political situation ay parang idinudurog patungo na durugin ng lubusan ang mga Duterte? Sapagkat yan po ay may political orchestration to the interest of the US. The way Donald Trump treats si Duterte at ang nangyayari sa ICC ay nagpapakita po na nag-iba ang kanilang pagtingin kay Pangulong Duterte at sa Duterte government. Kaya malinaw naman po, ang kanilang hakbang ay pakialaman ang politika sa Pilipinas. At isa po dyan, siguruhin na hindi na muling makakabalik ang isa pang Duterte sa kapangyarihan bilang Pangulo ng bansa. Nakakabahala po yan, but we have to speak the truth about that. At si Marcos ay nagsisilbi kasama si Romualdez bilang ahente ng interes ng Amerika upang manatili na ang nakaupong presidente at gobyerno sa Pilipinas ay sumusunod sa kung ano ang gusto at kumpas ng Estados Unidos. Partikular na sa ating relasyon at pakikipag-ugnayan sa bansang China. Ayan. Now you can see the bigger picture on this, mga kababayan. At isa pa, makikita din po natin na itong sina Martin Romualdez, kung ikukumpara nyo sa mga Duterte, maraming bagahi itong mga Romualdez at Marcos na kailangan nilang manikluhod at lumuhod sa Estados Unidos para hindi sila latiguin. Halimbawa, si Martin Romualdez, nasa Delaware County Court, ang kanyang record na na-involve ito sa 3 billion peso worth, equivalent of bribery, sa hidwaan ng management at mga bangayan sa korporasyon ng Okada Casino and Resorts, Manila. Ayan, record po yan ha, public record yan sa court sa Delaware at hindi niya ito sinasagot. So kailangan lang ng Amerika yan na ipalabas at buksan, wala na siya, si Romualdez, kung hindi siya susunod sa kung ano ang gusto ng Estados Unidos na mangyari sa Pilipinas sa kanilang pangingialam patungkol sa ugnayan sa bansang China. Number 2, si Marcos mismo. Ang dami nilang bagahe sa Amerika na umaabot sa more than $380 million ang utang nila sa pending na tax sa mga properties at yaman na questionable dahil ito ay lumalabas na nakaw na yaman at mga pending na kaso sa Amerika. Kaya isang titik lang sa ilong ni Marcos, susunod siya kung ano ang gustong mangyari ng Estados Unidos. And that is the reason na hindi papayagan ng Amerika ng another Duterte presidency ay maging balakid sa kanilang hakbang na ang Pilipinas ay gawing virtual extension of the US military bases in the Asia-Pacific or in the Indo-Pacific region in preparation for their massive deployment of war technology, bombs and armaments sa Pilipinas na alam natin hindi madaling payagan yan ng gobyerno kapag ang kapareho ni Sara Duterte na sunod sa kanyang tatay ang uupo na presidente. Problema ng Amerika yan, mga kababayan. And that is the reason na kung bakit itong Senate leadership ay nangangailangan po na i-shake up and then itulak upang magkaroon bigla ng numero. At ang numero nakakabahala, 15 senators. Ang pwede po, kulang na lang isa. They need only 1 senator. At kapag nagtuloy-tuloy po ito hanggang sa Pebrero next year,
may kalalagyan si Vice President Sara Duterte. It will be up to the people kung pababayaan po natin ang ganitong madumi at talagang pinangialaman ng dayuhang interes ng mga Amerikano upang kontrolin at pakialaman ang ating gobyerno at ang ating pagpapatakbo ng ating bansa to the point na nagiging ahente nila si Marcos at si Romualdez at pati ang mga senador ngayon ay naghahanda na hadlangan na rin po ang pagiging bahagi ng muling pamumuno ng mga Duterte by way of preventing Sara Duterte to become a next president in 2028 kung sakaling makonvict ito sa Senate Impeachment Court. So yan po ang long-term objective dito. Pangalawa, mukhang aarigluhin po ang Senate Blue Ribbon Committee investigation kung papaano ito idudugtong sa mga Duterte. Yun, na hindi lamang puro sila Saldico at iba pa na mga alipores ni Marcos at Romualdez ang napupuruhan. Ayun. So, naghahanap ngayon ng pamamaraan at sa ilalim po ng isang notorious na senador na itinuturo po na involved sa paggamit ng poder sa mga committee hearing, ang mga witness tampering na sinasabi ng mga ilang witnesses at marami pang mga gawaing hindi ka nais-nais upang magkaroon ng manipulation sa mga committee hearings niya. Siya ngayon ang namumuno ng Senate Blue Ribbon Committee. So what do you expect from that? Ang expect natin, wala nang pinagkaibayan sa magiging kalalabasan ng sarswela at katawa-tawang comedy na Tricom Quadcom meeting dyan sa Kongreso. Hontiveros is a known operator sa panahon ni Noynoy Aquino, hindi pa siya senador, at nang magsenador siya, ang pattern ng paggamit ng political manipulation, deception, at pati po ang pag-abuso sa kanyang committee oversight power ay notorious po na itinuturo si Hontiveros. And yet, siya ang pumalit kay Senator Marcoleta, isang abogado. Bagamat hindi naman requirement na abogado ka sa Senate Blue Ribbon Committee, pero mahalaga po na ikaw ay matino at maayos, no? Eh, hindi naman po maayos at matino si Hontiveros. Anong ini-expect mo dyan? Kampi-kampihan. Ayun. At malamang po ang magkapatid na Villar ay hindi matutuloy na sila ay maibubulgar dyan sa loob ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya bumoto sila, no? That's 2 votes. And then, syempre, ang magkapatid na Tulfo, the grandstanding, uhaw sa grandstanding, bumoto rin doon, mga kababayan. Kaya, isa na lang ang kulang at pwede pong magkaroon ng number 16, magic number, na magpapakonvict kay Sara Duterte. Wow! Hindi ka panipaniwala na walang involvement ang influence ng mga superpowers sa kodita sa Senado. Agree, Ginoong Nick Illman. Yun nga ang pinupuntuan ni Ka-Eric, no? And imagine, una po itong nag-leak sa CIA-funded and US-operated na media outfit, kunwari, na ang pangalan ay Rappler. Doon po nagsimula ang leakage ng impormasyon. Kaninang umaga hanggang sa kumalat. At nagtuloy-tuloy na. So mga kababayan, malinaw ang kanilang objective dito. Number 1, gamitin ang Senado upang ito ay maging instrumento na mapipigilan ang pag-angat tuloy-tuloy ng isang Sara Duterte to become a major political challenge against the ambition and interest of Marcos Romualdez to monopolize power beyond 2028 at ganon din po ang interes ng Estados Unidos na dapat hindi na makakapanumbalik pa ang isang Duterte. And yan din po ang dahilan kung bakit nakipag-alyansa ang mga komunistang teroristang grupo, ang mga hilaw na komunista at ang mga dilawan pinklawan sapagkat alam nila na kapag nanalo at naupo at nailuklok sa kapangyarihan ng mga mamamayan ang isang Sara Duterte, mahihirapan silang imanipula ang gobyerno at imanipula ang kalagayan ng sistema ng ating pamamalakad sa ating bayan. Yan ang dahilan kung bakit nagsama-sama ang mga ito. And itong Senate Blue Ribbon Committee
Walang patutunguhan po ito na matutumbok si Romualdez at si Marcos hinggil dyan sa kung ano ang kanilang involvement bilang pasimuno ng malawakang panunumbalik ng korupsyon. Wala tayong ma-expect dyan sa kanila. Pero allow me na basahin ko po ang itong mahalagang punto dito sa inireveal ni Diskaya sa kanyang affidavit kanina ng mag-asawa. Portion lang, mga kababayan. Okay? Ito po ay nag-leak. May kopya ako ng buong affidavit, pero hindi ko na po babasahin. Itong portion lang. Ang hinihingi nilang porsyento, galing ito sa affidavit, ay 10% at umaabot sa 25% na naging kondisyon upang maipit ang mga implementasyong ito ng kontrata. At ito po ay kinumpirma ng 2 district engineers retired nang tinawagan ko kung ito nga ba ay inabutan nila. Sabi nila, yes, inabutan namin yan ka Eric. In fact, may inilapit sa akin 500 million ka Eric. Pero tinanggihan ni Congressman Buboy Tupas dahil hindi siya naghingi ng program na yon galing Manila. At ang lumalabas ay SunWest, Saldico pa rin. 500 million insertion, flood control, 5th District of Iloilo. Hindi inaprobahan ni Buboy Tupas ng siya pang congressman, sabi ng isang district engineer. Okay. Umabot sa 25% ang Kaltasan. Ito ang mga pinangalanan. Terence Calatrava, former Undersecretary Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines. Hindi ko alam kung ito ay sa panahon ni Pangulong Duterte o ngayong panahon ito. Kasi hindi tinumbok ito kanina. Congressman Roman Romulo. Yan, sa Pasig. Ito, ang susunod. Congressman Jojo Ang pinangalanan. Si Jojo Ang, kilala ko po ito. Ito ang classic na kontraktor na naging kongresista na kontraktor na ngayon. Ito ay pamangkin ni Don Alfonso Tan. Malaki po ang kanilang construction group, IBC Builders. Ang meaning po ng IBC, International Builders Corporation. Yan po ay favorite contractor ni Senator Franklin Drilon at ng mga politiko sa Iloilo. At itong IBC na pagmamayari ng tiyuhin ni Jojo Ang na si Alfonso Tan, si Ponso Tan, nagbibigay po ito sa NPA. Kapareho din po ni Saldico na nagbibigay sa NPA. I should know. Alam ko po ito. At strike to na po ito si Jojo Ang ng Uswag, Ilonggo. Sapagkat itinuro din siya ng district engineer na nasa sangkot ngayon sa bribery laban kay Congressman Liveste. Wow. Okay ka rin Congressman Jojo Ang, ha? Kilala ko po ito, no? May pagka ganito nga ang record nito nang hindi pa siya sa politika, mga kababayan. Ito pa, Michael Vargas ng Quezon City, Carlos Arjo Atayde, Quezon City, Nikki Briones ng Agap Party List, no? Ito yung nagsasabi na habang nagkakaroon ng sesyon o SONA si Marcos naghanda, siya ay naglalaro ng online sabong. Itinanggi po niya, no? Itong si Briones. Nandito din po si Marcy Teodoro ng Marikina, si Robes na panayang insulto kay Sara Duterte mula sa Bulacan, si Madronio, si Benji Agaraw, si Florencio Noel, wala na ito, party list, si Tariela sa Occidental Mindoro, at si Rillo, at si Ted Harisco. Nako, mga kababayan, marami dito po ay mga notorious na ang mga pangalan na itinuturo ng hindi lang ng mga Diskaya, kundi ng iba't iba mga contractors. Pero, mga kababayan, iisa lang po ang tumbok nito. Si Saldico pinangalanan dito na kolektor at siya din ang facilitator ng lahat ng ito. Pero, tinumbok po ni former Comelec Commissioner Attorney Bing Guanzon na si Saldico ay tauhan lang ni Martin Romualdez. Tama, tumpak. Itong mga kongresista na ito na mga naipangalanan dito sa affidavit o sworn statement ng Diskaya Kofol, sila po ay tauhan lang ni Martin Romualdez. Kaya hindi pwede na sila po ang managot lang at absuelto si Martin Romualdez. Yun po ang punto natin, mga kababayan. Kung kaya, malinaw
na kung si Marcos ay seryoso at buong puso na nagsisisi sa panunumbalik ng korupsyon, uunahin niya ang pinsan niya at lahat ng napangalanang ito ay ipanawagan dapat ito na magsampa na ng kaso ang mga abogado ng gobyerno at hihabulin ito ng Anti-Money Laundering Council. Mga kababayan, pero wala. No action taken. Ang sabi ng kanyang tagapagtahol na si Claire Castro, well, it does not follow na kung napangalanan ka ay guilty ka. Wow, talaga. Sa simple lang, ano ang objective ng Diskaya couple na sa mahigit 300 na mga kongresista, ito ang mga pinangalanan nila? Anong special sa kanila? Kung hindi ito gumawa ng mga transaksyon sa kanila upang ang utos ni Romualdez, lalo na pag unprogrammed. Ibig sabihin po, hindi naka-line item, doon huhugutin ang pundo. 25% mapupunta kina Romualdez, 5% doon sa sponsor congressman. Wow! Mga kababayan, we are looking at the very deep and widespread systematic corruption ang nag-orchestrate si Romualdez at mga tauhan niyang sila Saldico gamit ang mga budget operations na sinisindikato, pero ang nagbigay ng operationalization at legality sa mga sindikato na ito ang pagpipirma ni Marcos ng mga budget bill na isinisubmit sa kanya. At hindi nagkamali si Vice President Sara Duterte nang pinaalalahanan niya si Marcos bago pa magkatuluyang mawasak ang kanilang anumang nalalabipang political unity. Tinumbok na ni Vice President Sara Duterte na si Martin Romualdez at si Saldico ay nagpapasimuno ng malawakang congressional insertions. Binaliwala ni Marcos ito lahat. Kasi nga, may bagahe siya na hindi niya pwedeng suwagin si Martin Romualdez. Kaya ito ngayon sumambulat. At ako ay naniniwala na hindi ito ililista ng mga Diskaya na mag-asawa kung hindi ito nangyari, sapagkat sa dinami-dami ng mga kongresista at mga personalidad sa DPWH, bakit tumutugma ito sa iba't ibang mga proyekto na nai-involve din po ang mga personalidad na ito? See? The pattern of preponderance and interconnections sa mga transaksyon na may kasindikatuhan, tumutugma ang naging pagpapahayag ng Diskaya couple. At pangalawa, tumutugma din sa katotohanan na ang lahat ng ito, ng mga katarantaduhan at kagaguhan sa pagnanakaw na ito, hindi man mangyayari yan kung hindi mo i-clear yan kay Martin Romualdez. At sino ang chairperson ng House Committee on Accounts? Doon mo yan i-clear bago ka makakuha ng mga proyekto na yan, lalo na pag unprogrammed budget ang source. Si Yeda Romualdez, na asawa ni Martin Romualdez, ang nagsisilbing gatekeeper ni Romualdez para ang mga proyektong ito na gusto mong palusutin, na punduhan mo at inilusot mo at peperahin mo ay makakalusot. Doon ka dadaan kay Yeda, ang asawa ni Martin Romualdez. So, ipapatawag pa ba sila sa Senate Blue Ribbon Committee? Hindi na po, wala na yan. So, ito lahat ay babalik din ang pananagutan kay Marcos. Kaya sila nagkudita sa Senado sapagkat i-cover up nila ang real mastermind ng krimen, ng pandarambong at pangungulimbat sa kaban ng bayan. Walang iba, si Martin Romualdez at ang kanyang pinsan na si Marcos. Wow! Mga kababayan, kaya po nanumbalik ang tuloy-tuloy na pangungurakot. Mantakin mo itong a certain Bryce Hernandez. Nagulat ako kanina, nakita ko ang video niya. Kaya niyang magpatalo. Akala ko, kwentong kutsero lang. 25 million pesos isang sesyon ng pagsusugal sa Okada, Manila. And in many instances, the records forwarded to Senator Marcoleta nang binabanggit niya
on the average 15 to 20 million pesos ang pinapatalo niya sa isa o dalawang beses sa isang buwan. My goodness. Mga kababayan, yan po ay district level lang na engineer at nagkaturuan sila. Lumalabas tuloy na grabe ang pundong nawawala. Kaya sa 1.2 trillion pesos na pinalusot ni Marcos at Romualdez na mga flood control projects, tumutugma din po ang pagkukulang sa pundo ng 700 billion pesos. My goodness, 700 billion ang nawawala sa flood control. Hindi pa pinag-usapan ang Maharlika Diskarte Fund na hindi na rin makita ngayon. Wala ring updates. At ang pinag-uusapan, 500 billion. Mga kababayan, yan ay nanggaling sa Land Bank, nanggaling sa DBP, Development Bank of the Philippines, sa Central Bank. Walang update, walang report. 500 billion pesos. Isa pa, 129 billion pesos, 25,000 kilograms ng gold reserve. Hindi rin po maipakita. Saan ito ginamit? Saan napunta? Never nating ma-expect na with the kind of Hontiveros and Tito Soto ganging up on the control of key positions in the Senate, mabubuksan pa natin ang ganitong antas ng mga malawakang investigasyon na may katuturan at may direksyon. Wala na tayong makukuha dyan, mga kababayan. Ano mangyari kay Eric? Wala na ba tayong pag-asa? Sabi ni Chelo Garcia. Mayroon pa, mama. Magigising ito ang mga taong bayan. No? Magigising po ang mga mamamayan. Ngayon na pinalitan si Marcoleta, sana kumilos na ang INC, Duterte, at iba pang mga mamamayan. Kung napanood nyo ang drama, Why Her, kung paano nila i-handle ang political case, pakulong muna, tapos pag hindi ka nagpag-usapan, tahimik na. Opo, Hontiveros is a political operator and manipulator. Kaya siya inilagay dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Alam na. Pero hindi natin ito tatantanan. Hindi tayo titigil dito, mga kababayan. At bukas may mga revelation si Ka Eric. May inaantay akong papasok ng mga mensahe pagkatapos ng live stream natin. Iisa lang po ang ating dapat tandaan dito. Taong bayan pa rin po ang hahatol sa kanila at the end of the day. We can only catalyze, we can only discuss, we can only spread the information, we can only contribute to the opening up of the mind of the people to have yung tinatawag na kolektibong pagkilos, sama-samang pagkilos, at ang kanilang desisyon na magkaisa upang baguhin ang nabubulok na sistema ng gobyerno sa ilalim ng magpinsang Marcos, Romualdez, Lisa, Araneta. But we cannot impose on them. Ngayon may nananawagan dito na sa Saturday daw magtipon-tipon sa EDSA Shrine. We hope na pupunta ang maraming tao. Kami naman, magkakaroon din kami ng Black Friday protest, 5 p.m. September 12. Diyan pa rin po along EDSA Ortigas. Para magpakita tayo ng ating boses at paninindigan na hindi tayo pwedeng manahimik sa ganitong malubha na kalagayan ng ating bayan.